Magandang tanghali sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Order of Eagles, Limbas Law Corner is back to render public service in the field of law for our countrymen, or yung pagbahagi ng aming konting kaalaman sa larangan ng batas para sa sambayan ng Pilipino, brought to you by the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2. Lalawigan ng Antipolo City, lalawigan ng Rizal. Well, the topic. May nakausap ako kasi sinasabi na yung isang sasakyang panggobyerno ay lagi daw ginagamit sa mga personal na purposes. Pinahintulutan ba daw ito? Well, ayoko naman magsalita ng pinahintulutan yan o hindi. But ito yon, yung in general. Well, government vehicles can be utilized only for the purpose the vehicle is intended. Not for personal purpose. Kasi kung gagamitin mo sa personal na purposes, like ipinamalingki mo o namamasyal, minsan nga, ginagamit sa mga naliligo sa dagat, sa beach, andun makikita mo government vehicles, sinasakyan ng miyembro ng pamilya. Ay, hindi yun po pwede. Right? Okay, so meron bang paglabag ito kung sakaling ginamit sa pang personal na purposes? Syempre, unang-una, merong administrative liability yan. Pero meron bang criminal? Meron ba? Yes. If a government issued property is used for a personal purpose, okay, by an accountable officer. Sino itong accountable officer? Ito yung tao to whom the motor vehicle is assigned. And halimbawa, ay pumirma siya ng MR na tinatawag memorandum receipt na itong vehicle, motor vehicle na ito ay naka-assign sa kanya. So, he is an accountable officer, public officer for that motor vehicle. Kung ginagamit siya kung saan-saan na mga pang-personal, hindi po pwede yun. Is there a criminal liability? Of course. Malversation of government property. Right. Halimbawa, mga sasakyan ng mga law enforcers. Ginagamit sa personal na mga purposes. Inahatid ng mga anak sa eskwelahan. Kung sakali, pero wala akong nakita pang ganun. Pero ang sinabi sa akin, hindi naman ginagamit panghatid sa anak. Wala naman. Pero ginagamit daw talaga ng personal na bagay. Lagi daw ang pumupunta doon, malapit sa kanila. Well, kung totoo man yan, natural, sinabi ko kanina, mayroong administrative liability yan kung sino man yung gumamit. And of course, yung maaring managot sa malversation of government property. So, yung mga taga-gobyerno with whom a motor vehicle is assigned, mayroong memorandum receipt, ay sa iyong pangangalaga, ay huwag niyong gamiting personal. Kasi maaring mananagot kayo sa criminal malversation of government funds. Pero matagal na ito ng mga practices yung ganito. Sa totoo, personal, medyo bata-bata pa ako. More than 20 years ago. Ito ng katotohanan ay talagang sinita ko. Bakit itong ambulansyang ito? Totoo to Bakit nyo ginamit dyan? Nag-celebrate kayo. Naliligo kayo sa dagat, ginamit nyo dyan. Ang sinita ko, siyempre, natural, kakilala ko. At ang sabi niya, Kuya, kasi ganito. No, that is not a valid reason for using an ambulance sa pag nag-celebrate kayo, naliligo sa dagat. Ito'y labag sa batas. That would constitute what? Malversation of government property. Pero ito yung mga nangyayari sa bansang ito. Yung sinasabi ko,
more than 20 years ago. Ay hindi ko alam kung pinapractice na naman ito sa lugar na yon. O okay sa ibang puok pa ng bansa. So maraming salamat sa inyong lahat. Sana nakabahagi na naman yung Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 ng batas para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat.